Kumusta po mga kaibigan? Papunta po kami ngayon sa Barangay Kapatagan, Ligo City, Davao del Sur. Ang Kapatagan ay isa po itong malamig na klima na katulad po sa Baguio at sa Tagaytay. Isa po itong dinadayong lugar, hindi lamang po sa malamig yung klima po rito, kundi sa talagang napakaganda po ng mga view po rito ng mga kabundukan. Dito rin po kasi mga kaibigan yung jump off papunta po dun sa pag-akyat sa Mount Apo. Ang Mount Apo po mga lods mga kaibigan ay ang pinakamataas na bundok po sa atin. Dito po yan sa atin sa Pilipinas. Halina't samahan nyo po kami sa pag road trip. Dito po yan sa Bansalan. Papunta po kami ng Kapatagan. At iisa-isahin po natin yung mga lugar na pwede nyo pong mapuntahan at kung bakit po maganda pumunta po rito sa Kapatagan. Ang tawag po dati mga lods sa Kapatagan ay Rizal. Isa po itong barangay ng Digos sa Davao del Sur. Shoutout po sa mga kababayan po natin dito po yan sa Davao del Sur at sa lahat po sa Davao. Maraming salamat po sa inyo at salamat din po sa mga nanonood po nito. Shoutout po din po sa inyo sa mga kababayan kong taga Bicol. Pangalawang beses ko na po makapunta po rito sa Kapatagan kasi nung una last year pumunta rin po kami rito. Hindi ko po pinapalampas na hindi makapunta rito sa Kapatagan kapag pupunta po kami ng Davao. Isa po kasi talaga ito sa pinakagustong lugar ko po rito sa Davao. Napakaganda at talagang sobrang mag-enjoy po kayo rito. Ang Kapatagan, Digos, bali mga lods ay mga 2 hours na biyahe mula po sa Davao City. Kung pupunta po kayo rito, mas maganda po mag-umpisa po kayo sa may Bansalan kasi mas okay po yun para paikot na po kayo, pabalik na po kayo ulit ng Davao City. Ang Kapatagan mga kaibigan ay matatagpuan nga po dito sa Digos, Davao City. Ito po ay nasa paanan ng Mount Apo, ang pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas. At ang taas po ng Kapatagan ay approximately po yung elevated po niya ay 1,299 above sea level, kaya napakalamig po ng lugar na to kasi napakataas po niya. Ito mga kaibigan, kapag paakit na po kayo, makikita nyo na po yung hamog, tapos mararamdaman nyo na po yung kakaibang lamig na nanonood po sa mga balat nyo kapag bukas po yung bintana ng sinasakyan nyo. Ito po mga kaibigan yung ilan sa mga rason at dahilan kung bakit po napakagandang pumunta po rito sa Kapatagan. Una po mga lods mga kaibigan ay ang maganda at nakakaakit na kapaligiran, mga tanawin po rito habang paakyat po kayo sa napakagandang lugar ng Kapatagan. Sariwa at magagandang klase po yung mga halaman at mga bulaklak, pati na rin po yung mga tinatanim po rito mga gulay. Nasabi nga po ng driver namin, dinadala pa daw po yun sa parting Visayas. Kaya rin po siguro magaganda yung mga pananim dito dahil sa napakaganda at napakataba ng lupa po nila rito bukod sa napakagandang klima ng panahon po nila rito sa Kapatagan. Dito mga kaibigan sa lugar ng Kapatagan matatagpuan nyo po at masusumpungan yung comfort at relaxation na hinahanap nyo na wala po sa syudad. Kung medyo pagod na po kayo sa ingay ng syudad, ito po yung pinaka the best na puntahan po ninyo. Kapag ganito po kasi na malapit ka sa kalikasan, sa nature, para bang nawawala yung mga alalahanin mo, yung mga problema. Isa pa mga kaibigan sa maganda po rito, bali napakaganda po ng mga bulaklak, tapos may mga falls din po rito. Mamaya isa-isahin po natin yung mga yon kung saan nyo po pwedeng mapuntahan yung mga yon. Ngayon mga kaibigan, nasa biyahe pa rin po kami, dito pa rin po kami sa may Bansalan, wala pa po kami sa Kapatagan. Pero dito makikita nyo na po yung magagandang view po rito. Kapag ganito mga kaibigan na napakagandang kalikasan, sobra akong napapanatag at sobra akong nag-i-enjoy. Gusto ko yung ganitong mga uri ng lugar, yung mga tahimik, tapos magagandang maraming mapuno. Sobrang nakaka-enjoy at nakaka-inlove sa akin yung ganitong lugar mga lods. Isa pa po mga kaibigan sa dahilan kung bakit maganda pumunta po rito ay ang magagandang mga bundok po niya. At dahil nga po sa Kapatagan ang isa sa jump off ng umakyat sa Mount Apo, napakaganda din po ng mga kabundukan na inyong madadaanan papunta po ron sa may Mount Apo. Makikita at masisilayan po natin si Mount Apo kapag tag-init, pero ngayon wala, medyo makulimlim po talaga. Bali 2 beses na ako pumunta, di ko pa rin po siya nakikita ng tuluyan. Lagi po siya nagtatago sa mga fog, sa mga hamog. Ito naman po mga kaibigan yung ilan sa mga pasyalan o tourist attraction po dito sa Kapatagan na inyo pong mapupuntahan. Una po ninyong madadaanan kapag dumaan po kayo sa Bansalan ay ang Cactus Farm, yung Airy Farm. Ang entrance po namin dito ay 50 pesos bawat isa. Ito po mga lods mga kaibigan, yung Airy Farm ay nasa Barangay Union, Bansalan, Davao del Sur. Bale dito nyo po makikita yung mga iba't ibang uri po ng variety ng mga cactus at ng adenium. Kung kayo po ay plantitas, isa po itong lugar na para po sa inyo. May video po ako niyan, baka gusto nyo pong panoorin, nasa YouTube ko rin po, dito po sa YouTube channel ko. Isa pa mga kaibigan sa napakagandang puntahan po rito ay ang Jardin de Señorita. Ang entrance fee po rito ay 100 pesos.
Ang isa po sa highlights po nila doon ay ang mga bulaklak na kulay purple. Bali may purple hills po sila ron. Makikita nyo po doon yung magaganda at mayayabong na mga uri ng bulaklak. At yung mga small houses po nila na perfect po yun para sa pagpa-picture taking. Para na rin ko yung nasa ibang bansa kapag pumunta po kayo sa lugar ng Jardín de Señorita. Kung naghahanap naman po kayo ng romantic na lugar, dito po yung perfect para sa mga prenup at sa mga date na mga kasama nyo yung nililigawan nyo. Napakaganda po ng lugar na to para sa inyo. Ang isa pa mga kaibigan sa napakagandang lugar na pwede nyo mapuntahan dito sa Kapatagan ay ang Agong House and Tibolo Village. Isa po ito sa atraksyon dito sa Kapatagan. Makikita nyo po rito sa lugar na to ang magandang sculptures and statues na gawa po ng sikat na local artist na si Kublai Milan. Ang Tibolo Village mga kaibigan ay ang tirahan po ng mga kababayan nating Bagobo tribe na nakatira po rito. Ang sumunod naman mga kaibigan na magandang puntahan po rito ay ang Apo Flower Garden Resort. Ito po talaga mga lods mga kaibigan, nasa paanan na po talaga to halos ng Mount Apo. Sobrang ganda po rito. Ito, isa po talaga ito sa pinakagusto kong mapuntahan. Kasi talagang sobrang lamig na po ng panahon po rito. Malakas po yung hangin. Tapos panalo po sa napagandang view po talaga kasi sa harap makikita nyo po yung Mount Apo at sa likod nyo naman yung napagandang view po ng Kapatagan. At bukod doon may mga swimming pool po rito, tapos may maganda po yung mga pananim na bulaklak po rito. Mayayabong po sila, matataas. At grabe, sobrang panalo po talaga ng lugar na to. May overnight din po sila rito na may video na rin po ako sa lugar na to. Kung gusto nyo pong mapanood, nasa YouTube channel ko rin po yung lugar po ng Apo Flower Garden Resort na to. Ang entrance po rito mga lods mga kaibigan ay 70 pesos. Dati po yun, nung kami po yun. Pero ngayon di ko pa po alam. Yung lugar na yon mga kaibigan, malimit po yun may mag-overnight na mga mountaineers. Pagkatapos at bago umakyat ng Mount Apo, yung caretaker po doon, nakausap po namin, taga Quezon po siya. Batangas po pala. Sobrang ganda po ng scenic view po ng Mount Apo po rito kapag tag-init. Ang sumunod naman mga kaibigan sa napuntahan po namin dito ay ang Rose Yellow Garden. Ang entrance po namin dati rito ay 30 pesos. Di ko na po alam ngayon. Ito rin mga kaibigan, sa mga mahilig sa bulaklak, sa mga halaman, mga plantitos, plantitas, ito po yung perfect po para sa inyo. Mag-enjoy po kayo rito sa obra. Ang sumunod naman mga kaibigan sa pwede nyong mapuntahan po rito ay ang Winewoods. Ito po ay merong restaurant at may mga rooms din po rito na pwede po kayo mag-overnight. Ang perfect po talaga rito yung mga wines po nila. Ang entrance po namin dati rito ay 200, tapos yung 100 pesos po, bali consumable po yun mga lods. Dito mga kaibigan talaga mapipil yun na para kayo nasa Europe. Napaganda po ng view po rito ng mga pine trees, tapos masarap po talaga yung wine dito. Masarap dito mag-overnight tapos mag-bonfire. Ang isa pa mga kaibigan sa napakagandang puntahan po rito sa Kapatagan ay ang Montepreo Garden Resort. Isa po ito sa mga popular na tourist spots dito po yan sa Kapatagan. Ito po mga kaibigan ay isang overlooking mountain resort. Magbibigay sa iyo ng kakaibang experience sapagkat ito ay malamig na lugar tapos nakaharap kayo sa Mount Apo. Dati mga kaibigan, nung nag-sightseeing kami rito, bali ang entrance po namin dito ay 110 pesos. At ang isa pa mga lods sa mga kaibigan sa napagandang puntahan po dito ay ang Denius Place. Ang lugar na ito ay isang nakaka-relax at perfect sa bakasyon. Nakasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang entrance po namin dito ay 100 pesos. At syempre mga kaibigan, sa mga katulad ko na mahilig sa kape, ito din nyo po pwedeng palampasin at hindi nyo po pwedeng mapuntahan itong Civet Farm. Dito naman po isa sa pinakamasarap na kape sa buong mundo. Talagang sobrang mag-enjoy ka rito mga lods sa napakasarap na kape ng Civet Farm. Ang next naman mga kaibigan na yung Sky Garden Cafe and Dine-In. Matatagpuan po ito sa Sitio Bohol, Managa, Bansalan, Davao del Sur. Napakaganda dito mga lods mga kaibigan kumain dahil bukod sa masarap ang kanilang mga pagkain, panalo ka pa sa kakaibang ganda na nakapaikot sa buong lugar. Napaganda po ng view po rito sa obra. Ito na mga kaibigan, nandito na kami sa Kapatagan. Kung inyong nakikita yan, napakahamog na po, napakapagi na po ng lugar. Sobrang lamig na po rito sa lugar na to. Mahangin na rin po siya. Kaya kung di po kayo sanay sa lamig, magdala po kayo ng jacket kapag pupunta po kayo sa lugar na to. Pero ako, ini-enjoy ko talaga yung lamig. Napakasarap. Minsan lang maging malamig yung lugar. Di katulad sa atin sa Maynila at sa iba pang lugar na mainit. Ang isa pa mga kaibigan sa magandang puntahan din po, ang entrance fee lamang ay 50 pesos ay ang Maryland Temple of Thailand. Bali dito nyo makikita mga lods mga kaibigan yung iba't ibang klase ng rebulto ng Buddha at iba't ibang klaseng magagandang bulaklak din po. Muna napakamura sa halagang yon, may video na rin po ako niyan. Yung ibang mga lugar na sinabi ko mga lods mga kaibigan ay mga videos po ako niyan sa YouTube channel ko. Sana kung may pagkakataon po kayo, panoorin nyo po yun para makita nyo po yung kabuuan ng napagandang mga lugar na pinuntahan po namin dito sa Kapatagan. Sa mga mahilig naman mga lods sa adventure tapos sa mga falls, ito po yung ilan sa mga pwede nyo pong puntahan. Una po yung Virgin Falls, tapos yung Tudaya Falls.
Dito rin mga kaibigan sa Kapatagan, mayroon din po ritong lawa. Yung una po yung Lake Mirror. Napapalibutan nito mga lods ng mayayabong at magagandang puno at kabundukan na halos berdeng kapaligiran po, yun yung makikita po rito sa lake na to. Ang isa pa mga kaibigan sa popular na lake po rito ay ang Lake Rosario. Isa po itong popular dito sa Kapatagan. Napakaganda mga kaibigan ang scenic view ng Mount Apo po rito kapag nandito po kayo sa Lake Rosario. Ang pinakahuli namin pinuntahan dito mga lods mga kaibigan ay ang Camp Sabros. Perfect po ito sa mga riders sapagkat riders heaven po ito para sa amin. Kasi talagang sobrang dinadayo po ito ng mga riders kasi may-ari riders po ata kasi marami akong motor na nakita ron. Tapos perfect po ito para sa pamilya, magkakaibigan. Meron ditong horseback riding, zipline, cable ride, restaurant at bar. At kapag gabi dito mga lods mga kaibigan, may mga banda po rito. At ganun din po kapag weekend. May mga souvenir shop din po rito. Kaya dito na po kami nagpalipas ng gabi. Napaganda po rito talaga sa obra sa Camp Sabros. Ang entrance po sa Camp Sabros mga lods mga kaibigan ay 100 pesos po bawat isa. Napakarami pang iba't ibang lugar na pwede nyo pong mapuntahan dito sa Kapatagan mga lods mga kaibigan. Napakarami pong magaganda pong lugar po rito na pwede nyo pong pasyalan.